Mga kumabog sa Ever Velena Fashion Show! Hello Cruella, sumubuhay! This is Gaysel Ortega, ang vlogger na prangka pero hindi tsera gaya ng iba. Hello Philippines! Hello world! Wow, Tony Gonzaga. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, alam nyo na, mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel kung gusto ninyo yung mga pageantry, mga palay, mga ganon. So, click the notification bell para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video, mga live at mga short. Di ba? Minsan lang ako magka-short. Pero ito na nga yung mga girls na mga kumabog ng bonggang-bongga sa Ever Velena Fashion Show. In red, in pink, maroon, whatsoever. Ganun yung theme ng mga damitan nila. So, outdoor setup po ito. Pero may konti lang akong hana siya. Hindi ko naman sinisisi yung mga girls dito. I love them all. Sabi. Pero doon sa team ng mga girls, hanash ko. Pag outdoor ang setup, sana aware kayo na sana iponytail na lang yung buhok ni girl o kaya laglagan, damihan ang spray net ng buhok kahit ano pang humangin doon, hindi masisira ang eksena ng girl. At ito pa yung nakakaloka. Ang daming nalaglagan ng sash. Eh di sana sinabi sa mga team ha, magkano ba ang pin? Magkano ba ang double-sided tape? Ako na lang magbibigay sa inyo para aware kayo na, oh my gosh, ang ganda ng performance ng iba pero ayun, nalalaglag yung sash, nahuhulog. Ano ba? Every time. O sabagay, hindi naman kayo nagiginig lahat or nanonood lahat. Pero lagi ko yung iniisip na ipin or kaya i-double-sided tape. Kung ano pang mag-stack lang yung sash na yan dyan sa ninyo, sa mga kandidata ninyo. Kakaloka. Kasi nakakasira siya ng performance ng ibang girls. Aura-aura ka na yung sash gumaganon. Kakaloka. Eto, actually may nakapasok dito sa top 15 ko na nalaglagan ng sash na ang ganda sana ng performance pang top 5. Kaya lang yung mga sash nagpasawa eh. Charot lang. So ito na nga ng bonggang-bongga. Ito na yung mga girls na kuminang para sa akin sa Ever Velena Fashion Show. Para sa akin. Okay? Okay. Nagkakaintindihan tayo. It's my opinion. Not yours, not them, not everybody's opinion. My opinion. O, ganon. Sana naman nakatatak na dyan sa utak mo. My opinion. And I don't care sa opinion ng mga iba. Okay? That's my opinion. So, kung gusto niyo malaman ang aking opinion, this is it. My number 15 sa aking listahan, Bohol. Ang ganda ng performance ni ate mo, girl. Kaya lang, nagpabang siya. Tapos ang dami pa niyang extension na nilagay. Dun to the point na, ano ba, girl? Pero magaling, maganda, matangkad, maganda ang performance, ang bonggang-bongga sa team. Consistent sana. Ang ganda ng pabangs niya. Remarkable. Mga shorter na sana. Mga extension na nakakaloka na sobrang obvious. O, diba? Number 15 siya sa aking listahan. Kumabog na siya, ha? May number 14 sa aking listahan. Sultan Kudarat. Eto. Si Sultan Kudarat, maganda ang kanyang eksena, maganda ang kanyang pasarela, to the point na maganda naman yung damit niya. Pero nag-distract sa akin yung kanyang hairstyle. Yung to the point na tinabunan na yung mukha na niya ng malakas na hangin. Ayun ang sinasabi ko sa inyo. Ang ganda ng performance, pero dahil tinabunan ng buhok niya ang mukha niya na to the point na hindi niya na maayos yung sarili niya. Pwede ba? Styling team, hair stylist. Alam ninyo kung paano alam ninyo na outdoor, be! Bakit? Charot lang. Charot lang. May number 15 sa aking listahan, Camigin. Si Camigin talagang lumalaban ng bonggang-bongga. Number 30 siya kasi kabog. Malinis ang kanyang eksena, malinis ang pasarela, at saka ayos ang kanyang hair ponytail. Sana ginaya niyo si Camigin, di ba? Wala ba kayo, pero may pinoprotektahan ba kayo sa mga face ng mga babae kailang tabunan ng mga super big hair tapos pag hinangin ay wasak. Charot lang.
Nakakaloka. Nag-effort kayo ng oras dyan sa mga hairstyle ninyo. Tapos pag hinangin lang sa labas, wasak. Di ba niyo iisip yun? Di ba kayo nag-iisip? Charot lang. Number 12 sa aking listahan. Laguna. Laguna. Napakaganda. Ang problema, nalaglagan ng sash. Kung sinabi mo sa akin na talaga, Isabel, binigyan kita ng pin. Dami ko dito. Meron din akong double-sided tape dito. Sayang ang performance, be. Ito, double-sided tape. Sana pinahiram ko na lang to sa'yo. Next time, ha, bumili yung team ng double-sided tape at saka pin. Para intact ang, kahit ano, umikot-ikot, tumambling ang mag-split man yung kandidata, walang mangyayari siya, intact pa din. Nakakaloka kasi, nakaka-disappoint lang kasi. Number 11, sa aking listahan. Ito, ang ganda-ganda ng performance, pero nang dahil nalaglagan siya ng sash, number 11 na lang siya. Manila, Justin Villasarta. Oh my gosh. Ayun, ayaw ko nang maghanas. Kaya nakakaloka kasi, sayang, napakaganda ng performance ni Justin Villasarta. Pero dahil na, ano talaga, syempre, alam ang aangat ko siya eh. Yung iba nag-perform din naman ng maganda, tapos hindi pa nalaglagan ng sash. Ayun, Manila, number 11 lang. Eto na tayo sa aking number 10. Number 10 sa aking listahan, Tarlac. Amazing styling, alam nilang mahangin sa labas, kaya ginanon yung buhok. Amazing, for the first time ko nakita si Tarlac na maganda ang damit. Kasi pa-imbornal ng mga nakaraan, ha. Natutuo lang. Okay, number 10 talaga siya sa aking listahan. Deserve niya ang top 10, ang bonggang-bongga. Number 9 sa aking listahan. Ito, hindi nyo inaakala. Ang ganda ng performance niya. Tandag City. Oh, amazing. The way na pag, ano niya ng mga cape niya, yung pagdala niya, very elegante. Ang ganda ng mga materialis niya. I love it. Tandag City. Kabog at up sa aking number 9 ng bonggang-bongga. Number 8 sa aking listahan, Pampanga. To be fair, maganda ang eksena ni Pampanga. Maganda din yung pasarela niya. Hindi ko napansin yung bigat, pero nabigatan ako sa damit niya. Ang daming nangyayari. So, OA lang siguro yung damit. To the point, maganda siya pag halimbawa mga pictorial, kineme, pero pag dinala na siya doon sa catwalk, parang ang OA lang siguro, parang ang bigat. Doon napunta yung bigat sa, actually na medyo na lessen yung bigat ng pasarela niya, pero nandun napunta sa damit, kasi feeling ko, parang ang bigat naman ng damit niya. Kaya nilagay ko lang siya sa aking number 8. Number 7 sa aking listahan, Negros Occidental, Alex Colmenares. Ay, kabugero si ate mo. Ang ganda pa ng, ang linis ng makeup, ang linis ng hair. Kahit na bagyuhin pa at may ipo-ipon, never yung matatanggal. Negros Occidental, I love it. Sana kumabugpag ka talaga ng bonggang-bongga. I know na walang nagha-hype sa'yo at malayo ka sa corona, pero I think lumalaban ka ng bonggang-bongga. Deserve mo sa aking number 7. May number 6 sa aking listahan, Iligan City. Si ate mo, girl, kahit ang cute-cute, ang ganda-ganda, pang bida, tapos sa teleserye sa ate mo, girl, ang ganda, ang linis ng pasarela, maayos ang galawan, maayos ang eksena, maayos ang damit, hair and makeup, everything, maayos. Iligan City at may number 6. Ito na ako sa akin top 5, guys, ng bonggang-bongga. Sana wala mga violent reaction dyan sa inyo. My number 1, my number 1, my number 5 sa aking listahan, La Union. Super maganda naman yung eksena, ayos naman yung eksena, wala naman akong problema. Hindi ko bet yung extra damit dito, na to the point na super conservative si ate mo, girl. Okay, tinanggalan lang sana yun. Yun talaga yung ano ko, bakit may ganyan? Hindi ko alam kung nabubonggahan yung iba, pero mas bongga yung kung naka-ano lang talaga siya. Tinanggal niya yung mga, ano ba tawag, alampay pa. Basta, hindi ko alam. Tapos, yung performance niya, very hold back. Not to the point na bigay na bigay. I know naman na Ever Belena, fashion show lang to. Wala namang bearing. Pero pasok naman siya sa top 5 na Ever Belena. Pero ayoko lang ng pasyol, kineme route. Ano ba yun? Basta, may mga ang gulo kasi. Tapos, nung tumalikod na siya, parang
parang ang gulo doon sa likod ng yung pagkalagay. So ayun, kaya lagay ko lang siya sa number 5 ko, 'di ba? May number 4 sa aking listahan, Cebu Province, Nicole Bromeo. Maayong bumawi sa ating mo girl this time. Bumawi. I love the hair and makeup kasi alam niyang mahangin sa labas eh. Kaya hindi masisira ang kanyang eksena. Hindi masisira yung kanyang hair and makeup dahil mahangin sa labas. I love the cut ng gown, ng bonggang-bongga. Siguro, medyo doon lang sa dark, yung, I don't know, para sa inyo guys maganda ang performance ni Nicole kay La Union. And this mas maganda yung damit. Kaya nilagay ko talaga siya sa top 4. So, my number 3 sa aking listahan, Baguio City, Roxy Bayens. Apakahusay ng batang ito. Diva. Kung mag-isa siya sa stage, na wala siyang mga katabi ng mga girls, akala mo talaga ang tangkad-tangkad niya gumalaw. Ang galing-galing. Yung i-perform niya, i-project niya yung sarili niya, akala mo 6'5 siya. Nakakatuwa at siya yung may pinakagusto kong damit. Sa totoo lang siya yung may pinakagusto kong damit sa, 45 na girls. Kasi, di dumating yung 5. Ano kaya nangyayari kay Iloilo Province, kay Luisiana Laguna, kay Las Piñas Muntinlupa? Ba't hindi sila naka-attend? Tinanggal na ba sila? Charot, hindi ko alam kung anong nangyayari. Baka may sakit whatsoever, o baka may iba silang minomodel at kalaban ang Ever Belena. I really don't know. Pero, bakit 45 lang sila nandun? Eto na tayo sa aking number 2. Number 2 sa aking listahan, Bella Ismael, Taguig. Diba? Yung pagpasok pa lang niya, toroy. Hindi ko lang bet na, paano ba? Kaya, muntik lang siyang mag number 1. Kaya lang, parang syempre, doon ako sa punto na, eto yung expertise niya pasarela, kung paano i-aura yung mga bagay-bagay. Nandun naman na ballerina effect siya doon sa huli, pero may something kulang lang, pero malapit na sa perfection. Ganon, ang bonggang-bongga, Bella Ismael, nakakaloka. At talagang pinapanindigan niya talaga yung mga high heels niya na sobrang tangas, sobrang tangkad. Talagang kabakabog talaga ng ate mo. So, pag ganon kasi na pusod-pusuran yung hair niya, lumiliit yung lumalaki, medyo lumalapad yung face niya pag sobrang banat at saka ganun yung hairstyle niya. Pero okay lang, the best pa rin. Galawang Miss Universe pa rin ang eksena ni Bella Ismael. That's why pasok siya sa akin number 2. At may number 1 sa aking listahan, wala kakabog talaga no when it comes sa eksenahan at pasarelahan kay April Smith. Siya ang number 1 ko. I really don't know. Siya, at saka siya din yung may, tawag na yung kakaibang damit. Na to the point na siya ang type ko Kasi si Roxy Bayes talaga yung nagandaan ako when it comes sa damit. Pero si April Smith sa akin nagbibigay ng, alam mo yung habang ang matindi at saka perfection ang kanyang pasarela at saka galawan, yung damit niya may sariling eksena din. I love that. Diba? Kaya pasok sa akin number 1. April Smith ng Cebu City. Pakabog perfection. Di ba? Ay, nakakaloka. So, ayan lang guys ang aking views and opinion and violent reaction. Violent reaction talaga lang naman. Every time na may event, may violent reaction si Gazel Ortega. Huwag ninyong yan nakakaloka. Pero minsan na may mapupuna lang naman tayo ng very very light. Not to the point naman na eksena. Basta ayoko lang talaga yung nalalaglagan ng shash, na yung buhok ay tinatabunan yung mukha pag nagpapasarela ka. Uy, sana mga team, aware naman kayo na outdoor, di ba? Sana baguhin ninyo ang inyong wag ninyong panindigan yung lugay-lugay eksena kung outdoor. Kasi nasisira yung eksena ng mga girls nang dahil sa hangin. Hindi nyo hawak ang hangin. Hindi kayo si Amihan. Ay, alalahanin nyo, hindi nyo hawak ang hangin. Hindi nyo hawak ang kung anong nangyayari sa labas. Kasi outdoor yung eksena, nakakaloka. Ayun lang naman sa mga team ng girls. Kasi nagsasuffer yung performance. Kasi maganda ang performance dahil nasisira na laglagan ng sas. Tapos yung mga buhok na tumatabon sa mukha, diba? Kudos doon sa mga team na alam niyo kung yung anong ginagawa niyo. Alam niyo yung outdoor kaya pinusod.
inayos, nilinis ang mukha. Ano ba ang tinatago dito sa mukha mo? Kailangan lugay-lugayan kung outdoor. Di ba? Mabuti naman sana kung Coliseum yan or Dome or ano ba ito? Nasa loob kayo ng establishment, maiintindihan ko na gumaganyan kayo ng hair. So, ayun lang, ha? Miss Universe Philippines, thank you so much for, wala kayong live. At saka Ever Belena, bakit wala kayong mga live? Anong nangyari sa inyo, di ba? Excited pa naman kami manood ng fashion show ng Ever Belena. Tapos, wala pa lang kayong pa-live, mga be. Anong nangyari? Kung hindi pa sa mga vlogger, thank you so much sa mga vlogger na napanooran ko, kila Kenyong, kila Adam, kila The Crown, sino pang nagpapalabas ng ano doon. Thank you so much sa inyo, ha? Shout out sa inyo. I love you all. Ay, nako. There you go, guys. Maraming salamat. This has been Gazel Ortega, ang vlogger na prangka. At hindi just Sarah kagaya mo. Mo! Charot lang. Affected lang dyan yung, alam nyo na. Kasi kung hindi kayo affected, hindi kayo magagalit sa akin. Bye!